naturuan po sila, na-mentor po sila sa kanilang pagiging Kristiyano na ang pag-aasawa ay ang pangalawa sa pinaka-importanting desisyon na papasukin nila sa buhay. And that's why, sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you, sabi po doon, concerning you, in Christ Jesus. Alisin mo yon, mahihirapan po tayong magtipon ngayon, magpasalamat ngayon, kung wala si Kristo, wala tayong relasyon sa isa't isa, ay pwede tayong magpasalamat pero magiging shallow po, superficial ang lahat. Pero but because Tin is in Christ, Brad Kian is in Christ, Christ is in them, mula sa kanilang magulang, yun po yung nag-connect, yun po yung nagdugtong para sa pagkakaroon ng ganitong relationship. Para si Brad Kian ay magkaroon ng hunger. Saan kaya ako mag-feed ng Word of God? Maghanap ako ng church. Andun pala sa malapit na sa ilog na church. Buti na lang, Brad, nangyari yung pagpunta mo doon sa panahon na hindi pa kami lumabas din St. James. No? Nag-pray kami nung lumabas doon. At yun na, isa pa, si Tintin ay nakaplano na lahat. May Korea, ganito din. Diba? Pero sabi nga ni Tim, God interrupted her plan. Kasi alam niyo po ang sabi ng Bible, in the book of Isaiah, sa chapter 14, verse 24, mamamangha po tayo kasi ang kanila nga pong pagsasama, mga kapatid, hindi po ito aksidente. Ito po ay nakatakda na sa harapan ng ating Panginoon. At pag ang Panginoon po ang nagtakda, wala na pong makakapagbago po doon. Sabi po ng book of Isaiah, kung hindi po ako nagkakamali, sabi sa verse 24, sabi po ng Bible, the Lord of hosts hath sworn, saying, surely I have thought, so shall I come to pass. And as I have purpose, so shall it stand. Wala pong makakahadlang. Pwede po bang pigilan yung Diyos pag Diyos ang nagtakda, nagplano? Wala po, it shall stand. So again, bago pa nila plinano, yung kanila pong pagsasama, meron na pong Diyos na nagplano ng kanilang pagtatagpo. Because marriage glorifies Him. And so, kung meron pong paksa ng pagpapasalamat ngayon pong gabi sa kanilang naging pagtatagpo,